Magandang araw mga kaibigan. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang tungkol sa Dubai Health Authority Licensing Examination. Ito ang kumpletong impormasyon para sa mga bagong aplikante at kasalukuyang nagtatrabaho para sa DHA. Ang DHA license ay para sa health professionals na nais magkatrabaho sa Dubai at kailangang kumpletuhin ang proseso ng DHA examination. Ito ay nahati sa tatlong hakbang: ang data flow verification, prometric examination, at DHA eligibility submission. Ang data flow verification ay ang pag-verify ng genuineness ng ating mga dokumento. Ang data flow team ay mangongolekta ng impormasyon mula sa source na nag-issue ng certificate, saka sila mag-i-issue ng data flow report. Ang data flow report ay dapat positibo lamang para makapagtrabaho tayo sa Dubai. Ang mga specialist doctors ay kailangan ng 3 years experience pagtapos ng kanilang master's degree. Ang mga general practitioners naman at ibang technician technologist ay nangangailangan ng 2 years experience pagtapos makuha ng degree o diploma. Samantalang ang mga nurses at lab technicians ay may experience exemption. Sunod naman ang prometric examination. Pwede tayong umattend ng examination sa kahit anong international examination center. Ang exam ay available sa Dubai, Abu Dhabi, India, Pakistan, Philippines, Egypt, Jordan, at iba pa. Pwede tayong direktang umattend sa exam. Kung nais mong mag-exam, ay pwede mo kaming padalhan ng kopya ng iyong passport at isang email ID. Kami ang magbubook at magbibigay ng exam hall ticket. Pagkatapos ipasa ang exam, pwede natin gawin ang data flow. O kaya naman, pwede din nating unahin ang data flow kung yan ang nais mo. Posible din nating pagsabayin ang dalawa. Ngunit, kailangan matapos ang verification at maipasa ang exam bago makapag-apply ng DHA eligibility letter. Pangatlo at panghuling hakbang ang DHA eligibility application. Sa wakas, isasabit na natin ang lahat ng detalye sa DHA. Habang ini-evaluate ng DHA ang ating mga dokumento, maaari silang mag-issue ng eligibility letter. Pag kailangan nila ng additional documents, hihingan nila tayo. At pag ang application ay hindi sakto, mare-reject ito. Habang nagsasubmit ng para sa eligibility letter, lahat ay mangangailangan ng good standing certificate na ini-issue within 6 months, habang ang nurses naman ay kailangan ng basic life support certificate. Pag nakuha na ang DHA eligibility letter, ito ay magiging valid sa 1 taon lamang. Pag hawak mo na ito, maaari ka nang pumasok sa mga DHA firm sa loob ng 1 taon. Kung hindi ka naman papasok sa loob ng 1 taon, ay pwede itong i-renew sa susunod na taon kahit wala ng examination. Sa kasalukuyan, ang mga working professionals ay kailangang i-update ang CME points taon-taon. Ang technologists, kailangan ng 20 CME points. Ang mga doktor naman, 40 CME points. Ang mga license naman ay kailangang i-renew taon-taon kung ito ay expired. Yung ibang license ay issued for 2 years and 3 years, kaya kailangan nito i-renew pag na-expired na. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa DHA, madali lang natin malilipat ang license sa MOH or DOH nang walang examination. Ang professional ay maaaring mag-upgrade ng license mula sa general practitioner to specialist doctor, technician to technologist, assistant nurse to registered nurse, at ang mga dentist ay magkakapribilehiyo sa implantology. Lahat ng license upgrade ay depende sa educational qualification at experience. Ako ay isang health licensing consultant mula sa Foreign Plus Health Professional and Facility Registration. Ginagawa naming lahat ng professional registration worldwide. Kung nais mo mag-apply para sa DHA o kung may problema ka sa iyong existing application or eligibility renewal o license transfer verification sa kahit anong bansa o kaya naman good standing certificate application,
o kahit anong serbisyo na may kinalaman sa health professional at facility registration sa DHA, pwede nyo kaming i-contact anytime. Sana ay madami kayong natutunan ngayon. Salamat!